nabuhusan na tong mga kulom dito sa bakod. Pati itong mga wall footing. Halos tapos na lahat to. Naubusan ng simento. Ito na halos lahat nabuhusan na to. Bukas papalipat ko na tong tubo. Para mahukay na rin dito ang bakod dito sa right side. Lipat na rin to. Ito yung mga debris na yun, mga nakasako. Papalipat na rin to. Itong lutuan namin dito, malipat na rin to. Mahukay na lahat ng bako dito. Ito nilang naiwan. Marami din naubos na simento. Halos mga 50 supot. May 50 supot na ubos na simento? Mga 50 bags? 50 bags din naubos dito. Mga kulom puting nitong bakod at saka yung mga wall puting ng CHB. Makapal to. 20 yung kapal ng pinaka wall puting. 40 yung lapad niya. Kailangan matibay ito. Medyo may kabigatan yung lupa dito na itatambak. Kaya kailangan matibay yung pinaka wall footing, pati itong kulom. Nasa lusing kulom to. Lusing kulom. 50 bags na simento na ubos. Kasama yung pinaka wall footing. Tumating na rin kanina yung mag-aircon na ituro na nila yung location ng mga piping. Bukas makapag-start na sila ng pagbubutas. Malalaman na namin kung saan dadaan yung mga pipe nila. Para yung area na hindi dadaanan ng pipe, malagyan na namin ng ceiling, matakpan na. Tagal na nakatingga itong mga ceiling dito. Bukas i-start ko na yung pag-router nitong mga gypsum board. Gagamitin dito sa mga kublight. At ng mga kublight. At ng mga kantuan at saka yung mga nasa kilikili na yon. Gagamitan ko ng router para matupi siya. Buhay na buhay yung mga kanto. Pati yung sa taas na layout na naturo na rin kanina yung mga dadaanan ng mga pipe. Pwede na kami makapagtakip dito. Continuous na yung pagtatal dito. Kanan. Paubos na yung simento. I-video ito yung simento ginamit dito. Kailangan pa rin na tatlong tile leveler yung ilalagay dito. Kahit na sabihin natin na mamahalin na tiles to, makapal, hindi pa rin may iwasan na mayroong baluktot. Kaya kailangan na atake nito. Bukas pwede nang tagalin itong mga naka spacer na yan. Sa 1.5 cm ang kapal nito. Yung ordinary yung tiles nasa 1 cm lang, 10 mm lang. Ito nasa 15 mm yung mga tiles nito. Halos na puti na rin dito sa baba.
Tiyari ka na naman din, dalamaw. Ha? Ito kayo na sa babaw. Ha? Oo. Sabi ko nga, pag sumahod ako sa YouTube, lilibrihin ko to eh. Pakakainin ko to. Mas kunti na lang. Ito na lang yung mga kantuhan dito. Tapos na rin to. Si Will dyan tumitira dito ng mga kantuhan. Ng batang-bata pa. Batang-bata naman. Maganda to alagaan. Tumitira ng mga kantuhan dito. Bata pa. 17 pa lang to. 17 ka pa lang, no? 17 doon lang tinuli. Diyan yung lilipat yung bakal? Dapat hindi. Saan ba't ilagay dyan? Yan muna kayo. Dapat itong patanggal kasi bukas. Papukay na natin to. Walang gagawin bukas mga ano. Papasimulan ko na bukas. Bukay ito. Bakod dito. Tanggal na to. Kaya naman bumaybay dito sa likod. Baybay dito yung bakod. Ito lang tanggalin. Yung pinaka-budiga na yan, yung extension na yan. Hindi na mahukay dito yung pinaka-bakod. Kahit iwan mo na to. The next day. Ayun, update tayo dito sa ginagawang bakod. Mati na yung block. Di sa is. Karating lang yung tanghali. Simulan ng CHP living dito. Kapag natapos to, asintada dito. May backfill na yung lupa. May balik na. May patag to. Maayos itong scaffold. Ayusin ulit to, medyo mabuhay na to. Hindi na matibay itong scaffold na to. Kaya maiayos to para makapag-start na rin masilya dito sa may labas. Construct yung gagamitin dito. Mayat nakiatan tong scaffold na to. Wala na mga tukod sa labas, sa loob. Pinatanggal ko na yung lupa dito sa rampa. May ayos na to. Nakalayout na to dati. Kaya babawasan na lang itong lupa. Nalipat ko yung mga kahoy para malagyan na ng tansi ito. May ayos na itong rampa. Ubus na naman yung skim coat. Wala naman ginamit yung mga pindol. Tapos konti na lang yung natirang tiles. Ito yung ginagamit sa may area ng hagdanan. Yung tiles na to. Naka-hold muna to. Yung pagbabago dito, yung height nitong bintana, hindi ko muna pinatuloy ito.
Kunti na lang, halos bukas matapos tong kabila na to. Paikot dito yung tiles. Nakantumisa pa to. Lahat ng mga kantuhan kailangan naka-45. 45 ito. Para wala ng tile trim. Pati dito sa flooring nakantumisa din to. Magkakaroon ng design dito. Pinaka harang dito sa may hallway. Nalinisan na rin dito yung CR. Dumating na rin yung mag-waterproofing. Ito na lang naiwan nila. Tsaka yung sa may tiris sa labas. Ito yung membrane na gagamitin. May drywall na dito. May symbol ginamit dito. Dumating na kahapon yung mag-aircon. Na-layout na kung saan daan yung mga pipe. Nagbubutas din sila ngayon. Tingnan namin bukas kung makapag-start na kami ng latag ng kisame. May mga layout na sila dyan. Pwede na naming lagyan ng kisame yung hindi dadaanan ng mga pipe. Bukas na sila dun. Ay dumaan yung mga pipe ng aircon. Punta dun sa likod. Dito lahat yung mga aircon. Dito mga galing mga supply. A few minutes later. Ayun na, pinabawasan ko ng halo itong asintada dito. Pagka nakapuno kasi ito mga kapatid, yung pangalawang pato mo kinabukasan, walang tibay. Wala siyang kapit dito. Kailangan pagka nag-asintada mga kapatid, hindi mo siya pupunuin yung huling patong mo. Pagka uwian na, kinabukasan ulit, kailangan hindi mo siya punuin. Okay lang pagka tuloy-tuloy yung asintada, punuin mo yan. Walang problema. Pero pagka iniwan mo yan na puno, pantay to, wala nakapit yung kasunod mo na patong kinabukasan. Pagka tinambakan ng lupa to, pagka walang pagpunong-puno yan, walang tibay, walang kapit dito sa low block. Pero pagka hindi siya puno, yung halo na kinabukasan mo patong dyan, mas matibay, kapit na kapit siya dito sa may hollow block. Yan lang yung technique mga kapatid pagka nag-aasintada. Kailangan natin i-double check mga ginagawa ng mason. Hindi lahat alam nila yan, yung mga ganyang diskarte pagka nag-aasintada. Kung mapapansin nyo mga asintada minsan, magugulat ka na lang natutumba. Kunting sagi lang tumba na siya. Kasi wala siyang tibay, wala siyang kapit sa pinaka unang patong. Itong mga kasunod hindi ko na pinapuno yung mga kasunod dito. Kailangan pa rin natin ikutan lahat ng mga ginagawa ng mga mason. Do-double check natin para ma-correct natin yung mga hindi magandang gawa.
Yun na pinapuno yung mga sunod na patong doon.